Naging mainit ang pagsisimula ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y palpak na flood control projects. Tiniyak ng komite na walang lusot ang mga kontraktor na hindi sumipot sa investigasyon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa 15 kontraktor na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon hinggil sa umano'y anomalya sa flood control projects, no-show ang ilan sa mga ito. 7 lamang ang dumalo na may representative, bagay na hindi nagustuhan ng ilang senador. Maramihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. They have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong itong committee 544 billion na pinag-uusapan natin. Mainit ang ulo ng mga senador dahil sa mga palpak umano na flood control projects na taong bayan naman na napeperwisyo kapag andyan na ang tag-ulan. Kaya babala ni Senador Sherwin Gatchalian ngayon talakayan ang 2026 national budget. Nakita ko this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay nilang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control. Hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha. Panay coco lumber. Diyos ko po. Tsaka bato. Tapos semento. Yung semento mas manipis pa sa platito yung semento. Naungkat din sa investigasyon ng umano'y ghost projects. Do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. There were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Kadiri kayo. In Bulacan alone, Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,811. Inimbitahan ang nasabing kontraktor pero no-show rin sa pagdinig. Tingin ni Estrada, inaayos na umano ang mga nabulgar na ghost projects para hindi magkabugingan. Ang ilan naman sa mga kontraktor na present na pag-inita ng ilang senador. Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang mga top na probinsya na may flood control projects pero wala naman sa top sa listahan na bahain. Pati na sa ilang kawani ng DPWH, may pasaring ang senador. Ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko? As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. Inaasahang may mga kasunod pang pagdinig tungkol sa usapin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.